Dapat naman umunong mapanagot sa batas ang mga endorser at kumpanya na nagsusulong ng iligal na online na sugal. Sa ilalim ng panukalang batas na isinusulong ni Senator Win Gatchalian na walang sasantuhin ng batas, mapa-artista, social media influencer man o e-wallet companies. Ang katwiran ng senador alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Isusulong ni Senador Sherwin Gatchalian ang isang panukalang batas na naglalayong parusahan ng mga kumpanya at mga personalidad na kaisa sa promotion ng illegal online gambling sa Pilipinas. Ayon kay Gatchalian, lahat ng mga kumpanya at mga endorsers ay dapat parusahan. Kabilang dito ang mga endorsers na celebrities, social media influencers, advertising companies at mga e-wallet apps na nag-iendorso ng illegal online gambling. Sa report ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na kanilang tinanggap na diskubring maraming mga influencer kabilang ang mga artista ang nag-iendorso ng illegal na online gambling at ang mga endorsers ay tumatanggap ng komisyon sa bawat taya ng mga taong nagsusugal online. Nauna nang naghain si Gatchalian ng panukalang batas upang maigpit na i-regulate ang online gambling. Sinuportahan ito ni Senator Jingo Estrada sa paniniwalang mas mainam na magpatupad ng maigpit na regulasyon sa legal na online gaming para maprotektahan ang mga user sa halip na total ban sa online sugal. Katwiran ni Estrada, kung ito ay nakarehistro sa Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR, ay dapat payagan mag-operate at ang tuluyang ipagbawal ay ang mga illegal. Ang gawin lang ay higpitan ng mga regulasyon at huwag hayaan na maka-access sa mga online gambling sites ang mga minor de edad. Dahil kung magkaroon ng total ban, naniniwala si Estrada na mag-underground lamang ang mga ito. Walang pinag-iba ito sa operation ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na tuluyang ipinagbawal, ngunit hanggang ngayon ay tuloy pa rin ang kanilang guerrilla operations. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.